Ang kasaysayan ng teknolohiya sa Pilipinas ay hindi lamang umiikot sa mga pandaigdigang pangalang tulad ng Samsung at Apple, kundi pati na rin sa mga minsan maliliit na brand na nag-aalok ng alternatibong solusyon sa mga Filipino consumers. Isa sa mga brand na ito ay ang OPLUS cellphone. Ang OPLUS ay unang ipinakilala sa Philippine mobile market noong 2012 bilang isang bagong teknolohiyang brand na nag-aalok ng abot-kayang lineup ng mga feature phones, Android smartphones at tablet devices. Ayon sa mga naunang ulat, ang brand ay pinakilala bilang isang kumpanya na may base sa Estados Unidos at nilalayong magdala ng innovative at affordable technology sa mga musbong na merkadong tulad ng Pilipinas. Noong Agosto 8, 2012, di umunoy inilunsad sa bansa ang OPLUS Android series, kabilang ang iba't ibang device mula sa presyo na mas abot kaya kumpara sa mga premium brand. Ang mga teleponong ito ay dinisenyo upang magbigay ng alternatibo sa mas kilalang brands sa mas mababang presyo. Sa mga panayam at pahayag noon, kinilala ang OPLUS brand bilang isang American na nagdidisenyo ng mga smartphone at tablet sa Estados Unidos, ngunit ina-assemble ang mga produktong ito sa China. Hindi ito parang ibang brand na tunog lang Pinoy, kundi mas binigyang din ang pagkakaroon ng internasyonal na pagkakakilanlan. Habang ito ay binebenta sa Pilipinas, hindi ito opisyal na isang Pinoy brand sa technical na aspetong tulad ng MyPhone at Cherry Mobile na mismong nagmula at dinevelop dito sa bansa. Maraming dahilan kung bakit agad na nakakuha ng interes at atensyon ang OPLUS sa merkado ng Pilipinas. Una, ang brand ay nag-alok ng mga Android smartphone na mas mura ngunit mas decenteng performance para sa mga unang beses na gumagamit o budget-conscious na consumer. Ang mga OPLUS devices ay may karaniwang features tulad ng dual SIM, 3G connectivity, camera at mga Android apps na kontento na kung hindi kapantay ng mas mahal na telepono. Bukod sa presyo, isang detalyeng technical na naging kaakit-akit noon ay ang tinatawag nilang Air Shuffle feature, isang motion sensor function na nagpapahintulot sa gumagamit na mag-navigate ng media at apps sa pamamagitan ng kilos ng kamay. Bagaman hindi ito naging malawak na ginagamit o lubos na nag-iba sa pang-araw-araw na karanasan ng telepono, ito'y naging usap-usapan na nakapagbigay ng kakaibang pagkakakilanlan sa brand noong mga unang taon nito. Ngunit hindi lamang teknolohiya ang nagtulak sa popularidad ng OPLUS. Ang matapang na marketing at agresibong presence sa mga retail at online channels ay nagdulot ng mas mataas na visibility sa mga consumers. May mga konsepto ng tindahan na inilunsad sa mga prominenteng mall tulad ng SM North EDSA, kung saan ang mga tao ay maaaring makita at subukan ng mga produkto ng OPLUS. Isa sa pinakamahalagang sandali sa paglalakbay ng OPLUS sa Pilipinas ay ang pagiging sponsor at premyo nito sa sikat na noontime show na Itbulaga. 3.0. Di ba, men? Ay, bossing! Oh. Meron din po kami yan dito. Ito bossing, dudubutin ko. Meron kayo? Ito po. Meron. Asan? Oh, Bossing, meron. Ultra 3.0 din yan? Ang palabas na ito ay may napakalaking audience at lumaki pa ang kasikatan nito sa paglabas ng segment ng Kale Serye at sa sumiklab na Aldab phenomenon. Pairing ni Alden Richards at Maine Mendoza noong 2015. Ang Aldab ay naging isang pambansang viral trend na hindi lamang sa telebisyon kundi sa social media. Ginamit ng maraming kumpanya ang popularity ng Love Team para sa kanilang mga marketing campaigns at endorsement. Ayon sa ilang ulat, ang mga OPLUS Ultra devices na ipinromote ni Maine Mendoza ay agad na naubos ang inisyal na stock. Patuloy ng malakas na impluwensya ng social media at fan engagement sa sales. Bukod dito, ang pag-appear ng OPLUS bilang premium pang promosyon sa Itbulaga ay nakapagbigay ng mas malawak na exposure. Ang mga manonood ay madalas na nakakakita ng brand at produkto sa telebisyon na nagdulot ng mas malaking recall at posibleng interes na bumili. Ang ganitong uri ng exposure ay nagbigay sa OPLUS ng pakiramdam ng pagiging bahagi ng popular na kultura ng Pilipinas noong kalagitnaan ng 2010s. Sa una, maraming Pilipino natuwa sa OPLUS dahil sa balanse ng presyo at mga features, pati na rin sa pagkamakabago ng ilan sa mga concept devices nito. Sa segment ng budget-friendly mobile market, marami ang naghahanap ng teleponong may sapat na kakayahan sa social media, komunikasyon at iba pang pang-araw-araw na gawain na hindi lumalagpas sa limitasyon ng budget. Gayunpaman, may mga boses mula sa komunidad ng mga gumagamit na nagsasabi na ang quality at tibay ng OPLUS devices ay hindi kasing tibay ng mas malalaking brand. Sa mga forum at talakayan ng mga gumagamit, may mga karanasan na ang phone ay madaling nasisira o may issue sa performance matapos ang maikling panahon. Sa pagdaan ng panahon, naging mas mahigpit ang kompetisyon sa merkado ng smartphones sa Pilipinas. Sa mga sumunod na taon, mga bagong global at regional brands tulad ng Oppo, Vivo,
Xiaomi at iba pa ay pumasok sa bansa at nag-alok ng mas maraming units na may mas mataas na specs at competitive pricing. Ang pagtaas ng kompetisyon na may mas malaking marketing budget at mas malawak na distribution channels ay nagdulot ng pressure sa maliliit na brand tulad ng O+. Sa paglipas ng panahon, ang visibility at availability ng O+ ay humina. May mga ulat na ang kumpanya ay tila hindi na aktibo sa promosyon mula noong 2017 at ang kanilang social media presence ay naging dormant. Maraming komentaryo sa mga online forum ang nagsasabing ang O+ ay tila nawala na sa merkado dahil sa kakulangan ng bagong produkto, pag-urong sa marketing efforts at hindi na sapat na suporta upang makipagsabayan sa mas malalaking pangalan sa pamilihan. Ang mga consumer na dati ring tumatangkilik sa brand ay lumipat na sa iba pang brands na nag-aalok ng mas modernong teknolohiya at mas maasahang serbisyo. May ilang mga kontrobersiya na kumalat tungkol sa brand, kabilang ang mga issue sa customer support, kalidad ng produkto at ang tunay na pinagmulan ng kumpanya. Ang pag-angkin ng brand na ito ay American designed habang ang karamihan sa mga devices ay gawa at inia-assemble sa iba pang bansa ay naging usapin sa ilang diskusyon ng mga nakagamit. Bukod dito, ang hindi pagiging transparent sa mga specs kumpara sa iba pang mga brands at ang hindi pantay-pantay na kalidad ng mga units ay nagdulot ng pangamba sa ilang consumer. Ito ay karaniwang issue sa maraming budget smartphone brand. Ngunit naging mas kapansin-pansin ito sa pagdating ng mas mataas na kalidad at mas affordable na mga device mula sa pandaigdigang kumpanyang teknolohiya. Sa kasalukuyan, ang brand na O+ ay hindi na halatang aktibo sa merkado ng smartphone sa Pilipinas gaya ng dati. Walang mga bagong produkto na regular na inilulunsad at ang online presence ay hindi na nakapagpapakita ng patuloy na aktibidad o marketing campaigns tulad ng dati. Sa halip, maraming dating gumagamit ng O+ ang lumipat na sa iba't ibang brands na may mas mabilis na pag-update ng produkto at mas modernong teknolohiya. Maraming local users ang nag-ulat na halos hindi na makahanap ng spare parts o suporta para sa kanilang mga lumang O+ devices. Kung ikukumpara sa panahon noong 2012 hanggang 2016, kung kailan ito ay madalas makita sa promosyon at premyo sa telebisyon, ang pagkawala ng O+ ay naglalarawan ng mabilis na pag-unlad at pagbabago ng smartphone industry sa Pilipinas. Isang industriya na hindi nagpapahintulot sa mga brand na hindi kayang mag-adapt at mag-innovate na manatiling matatag sa merkado. Sa kabuuan, ang kasaysayan ng O+ cellphone sa Pilipinas ay isang halimbawa ng kung paano ang isang brand na may matinding simula at mataas na visibility ay maaaring humina dahil sa mas malalaking puwersa ng kompetisyon at pagbabago ng consumer preference. Mula sa pagsikat nito noong 2012 bilang isang abot-kayang alternatibo sa mga kilalang brand hanggang sa pakikipagsabay nito sa mga malalaking pangalan at bahagi nito sa popular na kultura sa panahon ng Aldab at Eat Bulaga, nag-iwan ng O+ ng bakas ng kasaysayan ng mobile technology sa bansa. Gayunpaman, ang pagkawala nito sa kasalukuyang merkado ay paalala na ang tagumpay sa teknolohiya ay hindi lamang nakabase sa pagkakaroon ng magandang simula, kundi pati na rin sa patuloy na inobasyon, suporta ng consumer at adaptasyon sa mabilis na pagbabago ng merkado. Kung titingnan ngayon ang pagunlad ng mobile telephone sa Pilipinas, malinaw na ang mga consumer ay patuloy na naghahanap ng mas mahusay, mas abot-kaya at mas maasahang mga device, salik na nagbibigay daan sa pag-angat ng iba pang brands at nagpapaalam sa mga hindi na nakasabay tulad ng O+.